Paano kung isang araw, hindi na isang missile o dalawang missile ang kailangang harapin ng isang Philippine Navy frigate, kundi sabay-sabay na drone, aircraft, at anti-ship missiles? At paano kung ang problema ay hindi kung kaya ng barko na magpaputok ng missile, kundi kung sapat ba ang dala nitong missiles bago ito maubusan? Dito pumapasok ang isang napakahalagang bahagi ng modernong warship, ang Vertical Launch System, o VLS. Sa kasalukuyan, mayroon ng Philippine Navy warship na may ganitong kakayahan, ang Miguel Malvar-class frigate. Pero mayroon itong 16 na VLS cells. At ngayon, isang mahalagang tanong ang dapat nating pag-usapan. Sapat na ba ang 16 na VLS cells para sa hinaharap na labanan? O panahon na ba para pag-isipan ng Philippine Navy ang mas maraming VLS sa mga susunod nitong warship? Ang VLS ay isang sistema kung saan ang mga missile ay nakaimbak sa mga patayong launch cells sa loob ng barko. Sa halip na gumamit ng isang launcher na kailangang iikot patungo sa target, ang missile ay inilulunsad mula sa sarili nitong cell. Malaking bagay ito dahil mabilis at flexible ang sistema. At higit sa lahat, maraming missile ang maaaring maging handa para sa paggamit. Sa Miguel Malvar-class frigates, ang 16 na VLS cells ay nagbibigay sa barko ng kakayahang magdala ng surface-to-air missiles para sa air defense. Para sa Philippine Navy, napakalaking pag-unlad na nito. Pero may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang 16 na missile ay hindi nangangahulugang 16 na target ang siguradong mapapabagsak. Hindi ganoon ka-simple ang air defense. May posibilidad na hindi tumama ang missile. May mga target na maaaring mga ilangan ng higit sa isang interceptor. May mga drone na maaaring napakarami. At may mga pagkakataon na maaaring sabay-sabay dumating ang iba't ibang banta. Dito nagiging mahalaga ang tinatawag na magazine depth. Sa madaling salita, ito ang dami ng ammunition na mayroon ng isang barko bago kailangan itong mag-reload. At sa isang tunay na labanan, napakahalaga nito. Isipin natin ang isang frigate na nagpapatrolya sa karagatan. May paparating na isang aircraft. Pagkatapos, may ilang unmanned aircraft. At kasunod nito, may anti-ship missile. Hindi natin sinasabing ganito mismo ang mangyayari sa Pilipinas. Isa itong halimbawa lamang kung bakit kailangang paghandaan ng modernong warship ang maraming uri ng banta. Kung 16 lamang ang available na air defense missiles, may limitasyon ang bilang ng threats na kaya nitong harapin bago maubusan ng ammunition. Kung mas marami ang VLS cells, mas malaki ang missile reserve. Pero hindi ibig sabihin nito na dapat gawing napakalaki agad ang VLS ng bawat barko. Dahil may malaking kapalit ang bawat dagdag na cell. Kailangan ng espasyo, kailangan ng timbang, kailangan ng electrical power, kailangan ng coolant at structural support. At higit sa lahat, kailangan ng pera para sa missiles mismo. Dahil walang silbi ang malaking VLS launcher kung walang sapat na missile stocks. Kaya bakit kailangan ng Philippine Navy ng mas maraming VLS? Una, dahil lumalaki ang pangangailangan sa air defense. Hindi na lamang aircraft ang kailangang bantayan ng isang modernong warship. May drones, may unmanned systems, may cruise missiles, at may iba't ibang uri ng anti-ship weapons. Habang nagiging mas komplikado ang banta, kailangan ding magkaroon ng mas malalim na depensa ang barko. At dito pumapasok ang konsepto ng layered defense. Maaaring may long-range defense para sa malalayong banta. May medium o short-range missiles para sa mas malalapit. May close-in weapon system para sa mga target na nakalusot. At mayroon ding electronic warfare at decoys. Ibig sabihin, hindi lamang VLS ang depensa. Ang VLS ay isang bahagi ng buong defensive network. Ikalawa, napakalawak ng maritime area na kailangang bantayan ng Pilipinas. Ang Philippine Navy ay hindi lamang nakatuon sa isang bahagi ng bansa. Kailangan itong bantayan ng iba't ibang sea lanes, maritime approaches, at bahagi ng Philippine Exclusive Economic Zone. Kasama rito ang West Philippine Sea, kung saan regular na nagkakaroon ng tensyon at maritime encounters. Kung mas malawak ang kailangang protektahan, mas mahalaga ang pagkakaroon ng warships na may sariling air defense capability. Hindi sapat na umasa lamang sa land-based systems. Ang isang frigate ay maaaring mag-operate malayo sa baybayin. At habang naroon ito, kailangan itong magkaroon ng kakayahang protektahan ang sarili. Ikatlo, ang VLS ay nagbibigay ng mas malaking flexibility sa armament ng isang warship.
Depende sa uri ng launcher at missile na gagamitin, maaaring magkaroon ng iba't ibang klase ng surface-to-air missile sa isang fleet. At dito nagiging mahalaga ang pagpaplano ng Philippine Navy. Hindi lamang dapat itanong, ilang VLS cells ang kaya nating ilagay. Mas mahalagang itanong, anong missiles ang ilalagay natin dito, at gaano karami ang kailangan natin. Dahil maaaring mayroon kang 16 na cells, pero kung limitado ang missile inventory, limitado rin ang tunay na combat capability. Kaya dapat sabay na pinag-aaralan ang launcher at ammunition. At dito pumapasok ang mga susunod na frigates. Kung ang Miguel Malvar class ay nagsimula sa 16 na VLS cells, maaaring pag-isipan ng Philippine Navy kung sapat ba ito para sa susunod na henerasyon. Hindi naman kailangang lahat ng barko ay magkaroon ng 32 o higit pang cells. Maaaring may iba't ibang klase ng warship para sa iba't ibang misyon. Pero para sa isang pangunahing multi-role frigate, mas malaking VLS capacity ang maaaring magbigay ng mas malalim na air defense capability. At mas mahalaga ito kung ang fleet ay magkakaroon ng network warfare capability. Halimbawa, maaaring makatanggap ang isang frigate ng impormasyon mula sa ibang barko, aircraft, coastal radar, o iba pang sensor. Dahil dito, hindi na kailangang umasa lamang ang isang barko sa sarili nitong radar. Mas maraming sensors ang maaaring bumuo ng mas malinaw na larawan ng battlefield. At kapag nakita ng mas maaga ang banta, mas maraming oras para makapagdesisyon at makapaglunsad ng interceptor. Pero may isang malaking maling akala tungkol sa VLS. Hindi ibig sabihin na mas maraming cells ay automatikong mas malakas ang barko. Kung mahina ang radar, limitado ang kakayahan. Kung hindi sapat ang combat management system, limitado rin. Kung walang sapat na missiles, walang saysay ang dagdag na cells. At kung hindi trained ang crew, hindi rin magiging epektibo ang buong sistema. Kaya ang tunay na kailangan ng Philippine Navy ay hindi lamang mas maraming VLS. Kailangan ito ng mas mahusay na integrated air defense system, mas mahusay na radar, mas mahusay na missiles, mas mahusay na electronic warfare, mas mahusay na data links, at sapat na ammunition stocks. Kaya, sapat ba ang 16 na VLS cells ng Miguel Malvar class? Para sa unang VLS-equipped warship ng Philippine Navy, malaking capability upgrade na ito. Hindi dapat maliitin ang 16 na cells. Pero kung pag-uusapan natin ang pangmatagalang pangangailangan ng Philippine Navy, maaaring hindi ito ang magiging huling bilang. Habang lumalaki ang fleet at nagiging mas moderno ang mga banta, maaaring kailanganin din ang mas malaking missile magazine. At dito dapat pag-isipan ng Pilipinas ang isang mahalagang bagay. Ang warship ay hindi lamang dapat idisenyo para sa banta ngayon. Dapat itong handa sa banta makalipas ang 10, 20, o higit pang taon. Kaya ang susunod na henerasyon ng Philippine Navy frigates ay maaaring magkaroon ng pagkakataong magdala ng mas malaking VLS capacity kung kakayanin ang disenyo, budget, at kinakailangang missiles. Sa huli, hindi tungkol sa pagpapakita kung sino ang may pinakamaraming missile. Ang tunay na layunin ay survivability at deterrence. Kung alam ng kalaban na ang isang Philippine Navy frigate ay may sapat na sensors, missiles, at defensive layers para labanan ang maraming uri ng banta, mas mahirap itong piliting umatras. At yan ang tunay na halaga ng mas maraming VLS. Hindi lamang dagdag na butas sa deck. Ito ay dagdag na pagkakataon para mabuhay ang barko, maprotektahan ang crew, at maipagpatuloy ang misyon. Kaya ang tanong ngayon ay hindi na, may VLS na ba ang Philippine Navy? Dahil mayroon na, ang mas mahalagang tanong ay, ilang VLS cells ang kailangan ng Philippine Navy para sa susunod na labanan, at sapat ba ang ating missile stocks para mapunan ang mga ito? At habang patuloy na lumalakas ang Philippine Navy, maaaring dito natin makita ang susunod na malaking hakbang ng naval modernization ng Pilipinas. Mas maraming VLS, mas malalim na air defense, at mas credible na warship capability.